Teka, isama mo ako, pakiusap. Binigyan ako ng gamot ng kapatid ko, hindi ako makagalaw. Ako ang nag-utos sa kapatid mo na bigyan ka ng gamot para sa isang transaksyon. Hindi ko inakalang masusunog ang hotel na ito. Lumayo ka sa akin. Malaking sunog. Maraming tao ang nakakulong sa loob. Jackson, relax lang, okay? Alam mo namang isang alamat ang ating kapitan. Walang pagkakamali, walang nasawi sa LA. Magiging maayos ka lang. Aba, siya nga. Sige, mga lalaki. Bilis, mga lalaki. CJ, sige na, sige na. Hoy. Hoy, ayos ka lang ba? Sa Fire Radio, may nakita akong tao dito. Ibaba ko na siya ngayon. Heto. CJ. Tibayan mo lang. Tubig. Hoy, Cap, okay ka lang? Malaki yung sugat mo. Okay lang. Pero mas mahalaga ang buhay ng mga tao. Hindi. Umupo ka. Umupo ka nga. Nasa labas na at ligtas ang lahat, si Henry at ako, bahala na kami sa lahat, bukod pa riyan. Mukhang kailangan ng pag-aalaga ng babaeng ito. Konting pag-aalaga. Papunta na ang ambulansya, kaya hayaan mo na lang sa amin, okay? Tara na, konting disinfectant lang. Ito ay, maglilinis ng maayos sa mga hiwa mo. Magpahinga ka. Tara na, Jackson. Ang lakas ng tama nito. Ay, ang init. Init. Miss. Hoy. Okay ka lang ba? Tulungan mo ako, parang. Miss, okay lang. Ang kakaiba ng pakiramdam ko. Miss, kalmahan mo. Papunta na ang ambulansya. Kailangan mong kumalma. Naku, mas malakas pala ang tama ng alak kaysa sa inakala ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ang weird ng pakiramdam ko.
Oh. Diyos ko. Naku. Nakipagtalik ako kay Brandon White. Siya ang kapitan ng Los Angeles Fire Department. Sabi nila, kinamumuhian niya ang mga babae na nagsisikap na lumapit sa kanya. Naku, mas mabuting umalis na ako bago siya magising. Puta, lumabas ka sa bahay ko. Ano? Bahay ko ito. Hindi na ngayon, Irog, patay na ang mahal mong nanay, at iniwan sa amin ng tatay mo ang bahay. Oh, at kagabi, nagpirma kay Mr. Smith, ibig sabihin, opisyal ka ng walang silbi. Oh, at may $1,000,000 na deal na kami ngayon. Nababaliw ka ba? Baliw ka ba? Ay, paano ko nakalimutan kayo? Ma, Kayong dalawang walang hiya, mga maninira ng pamilya. Ibig kong sabihin, sinubukan ninyo akong lasonin. At ipagbili ako sa isang kakaibang tao. Kung sa tingin ninyo palalampasin ko iyon, magkakamali kayo. Sana, makuha ninyong dalawa ang nararapat sa inyo. Diyos ko. Brandon White. Ang bida. Ang tagapagmana ng pamilyang White. Ang gwapo niya. Anong ginagawa niya rito? Mga binibini. Nasa kwarto 301 kayo, sa Andrew Hotel kagabi, tama ba? Ano? Well, gusto ko lang sabihin na, taos puso akong humihingi ng paumanhin para sa kagabi. Sobrang dami kong nainom, at nawalan lang ako ng kontrol. Ano? Oo, siya nga yun. Well, nagising lang ako at wala na kayo, at tiningnan ko ang listahan ng mga bisita, at pumunta ako rito para humingi ng paumanhin. Kaya gusto kong bumawi sa inyo. Sabihin lang ninyo ang halaga at babayaran ko. Ayaw ko ng pera mo. Pwede ba akong maging girlfriend mo? Sandali lang, blonde ang buhok mo kagabi, tama ba? Bakit pula ngayon? Nasira sa sunog. Kailangan niyang ipaayos. Oo, nakatulong ang kulay sa mga sunog na dulo. Alam mo. Magaling ka. Nakikita ko na ang ulo ng sanggol. Bigyan mo ako ng isang malakas na pag-iri. Eerie. At heto na. Maligayang bati, MS Scott. Isang napakagandang. Doktor, may isa pa. Ano? Sige, kailangan kong mag-iri ka ulit. Bigyan mo ako ng malakas na pag-iri. Eerie, eerie. Eerie, eerie. Ang pangalawa. Hindi, mayroon. Mayroon pa. Ay nako, triplets pala. Ay nako, isa pa. Eerie. 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 Ayun, heto na. Ay tatlo. Diyos ko. Hindi, mayroon pa. Hindi ko hahayaang mahanap kayo ng tatay ninyo. Hindi ko hahayaan na kunin niya kayo sa akin. Kaya kong palakihin kayong mag-isa. Alam ko yan. Ay naku, huli na talaga ako. Nanay, huwag kang mag-alala. Inayos ko na ang pinakamabilis na ruta para sa'yo. Hindi ka mahuhuli. At may dala akong wolf spray para sa'yo, para protektahan ka kapag wala ako. Nanay, ginawa ko ito para sa'yo. Sana mapangiti ka nito araw-araw. May dala ako nito para sa'yo, Nay. Oh. Kayong mga bunso ko. Mga anak, maraming salamat. Sige, magpapakabait kayo, habang nasa trabaho ako. Sige, Nay.
Mamaya na lang. Firefighter Dad, salamat sa DNA, nakita ka namin. Deadbeat Dad, sabi ng lahat, bayani pero siya. Pero hindi siya bayani para sa amin. Nakalimutan kong sabihin kay nanay, ang pinakamagandang ruta papasok sa trabaho, mahuhuli siya. Huwag kang mag-alala, ikaw na, ako na ang bahala sa mga bata, sige. Kumusta ang party kagabi? Ang galing, pare. Oo, nakita kita kasama ang mga babae. Oo, alam ko. Ano nga ulit pangalan niya? Hoy, tingnan mo. Delia? Oo. Hoy, ganda. Gusto mo bang sumama sa amin? Oo. Tara, huwag kang mahiya. Ayoko ng gulo. Tara na, huwag kang mahiya. Oo. Hindi. Talaga? Huwag. Bitawan mo ako. Huwag, bitawan mo ako. Bitawan. Hindi. Ano? Sus. Akala nyo ba pwede lang kayong gumawa ng kahit anong gusto nyo? Akala nyo dalawa pwede nyo lang gawin kung ano ang gusto nyo? Oo, kaya namin. Halika sa daddy. Kayong mga bumbero laging nagpapanggap na bayani. Ikaw ang dapat tumingin sa salamin, pare. Masasaktan ka. Anong ginagawa mo? Tabi. Anong problema nitong babae? Diyos ko, puta, umalis na tayo. Huwag ko nang makita ang mga mukha nyong yan. Gago. Salamat sa pagiging bayani. Hindi. Walang problema, ginagawa ko lang. Ang trabaho ko. Ay, ikaw pala. Pasensya na, magkakilala ba tayo? Hindi niya ako nakikilala? Ayos, kailangan kong maging kalmado. Ang ibig kong sabihin, ikaw si Kapitan Brandon, ang sikat na, bombero, kilala ng lahat ng babae dito ang pangalan mo. Hindi ba? Ma, nakalimutan mo ito. Hindi niya dapat malaman ang totoo. Paano kung ipaglaban niya ang custody? Salamat, anak. Siguro dapat na kaming umalis. Dad, dumating ka na rin para sunduin kami. Ay. Maliit sa tingin ko ay, mali ang tao na tinutukoy mo, hindi pa nga ako kasal. Hindi pwede, sabi ng DNA test. Yada test. Pagsusuri ng UNE. Pasensya na. Kasi, sobrang nami-miss niya ang tatay niya. Nasaan ang tatay niya? Pumanaw na siya. Pasensya na. Salamat ulit sa lahat, pero dapat na kaming umalis. Pero, ma, tatay natin siya. Bakit mo sinabing patay na siya? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Mommy, bakit ang aga mo bumalik? Nakita namin si Daddy. Huwag kang magbiro, hindi siya daddy ninyo. Nagpa-DNA test si Dylan. Tiyak na tatay natin yung lalaking yun. Oo. Makinig kayo sa akin. Kung malalaman niya, baka kunin niya kayong lahat. Gusto niyo bang mawala ako ng tuluyan? Kaya ipangako niyo sa akin. Tigilan niyo ang pag-uusap tungkol sa tatay niyo. At lalong huwag sasabihin kanino man na apat kayong magkakambal. Okay? Sige, makinig kayo. Kailangan nang bumalik sa trabaho si Mommy. Pero magpapakabuti kayong lahat, di ba? Mahal ko kayong lahat. Nag-ayos ako ng laptop ng kapitbahay para sa $1,000. Naglalakad ako ng lahat ng aso sa kapitbahayan para sa $300. Nagbenta ako ng ilang mga painting para sa $800. At tinulungan ko ang isang tao na gumaling sa sipon. Nakakuha ako ng $500 doon. Kung magpapatuloy tayo sa pag-iipon ng ganito, makakabili tayo ng bahay para kay mama. Hindi na tayo magrerenta. Ay nako. Nagpapakasal si Daddy sa isang masamang babae.
Buti na lang nahak ko ang mga kamera ni Dad. Kundi, mamimiss ko ang mga galaw nitong ahas. 7 taon na, halos hindi niya ako hinawakan. Pero ngayon, sa wakas, isa sa kanya na niya ako. Ako na ang magiging Mrs. White ng opisyal. Hindi ako makapaniwala kay Dad. Pinatira niya ang halimaw na yon sa bahay natin sa loob ng 7 taon. Masamang Dad. Dapat ordran ko siya ng paborito niyang cake. Diyos ko, ang bait-bait ko talaga. Nag-o-order siya ng cake. Anong gagawin natin ngayon? I-reroute ko ang order kay Mom. Magpapadala ng mensahe kay Dad na umuwi ng maaga para mapilitan silang magkita. Kailangan mong protektahan si Mom. Ako na ang bahala. Wow, ang ganda ng bahay. Well, magugustuhan ng mga bata ang bakura na ganito. Putang ina mo, anong karapatan mong pumunta dito? Anong ginagawa mo dito? Dito ka ba nakatira? Oy, Kap. Anong iniisip mo? Dapat nasa bahay ka ngayon, di ba? Magandang nobye, inuman. Pakialam mo sa'yo, Henry. Wala ako sa mood. Magtrabaho ka na lang. Oops, Pasensya na. anong problema mo? Naku, Nora, 7 taon na, at naghihirap ka pa rin. Tulad ng, may bahay na ako, pera, at lalaki. Well, na-deliver ko na ang cake mo, at aalis na ako. Hindi ganon kagiles, basura. Layuan mo si nanay, masamang babae. Blake, ayos ka lang. Nanay, masakit. Hinawakan mo ang anak ko. Naku Nora, naglalaro ka pa rin ng bahay-bahayan, kasama ang bagong gago. Tumahimik ka. Wow, nanay, ang tapang mo. Humihingi ka ng tawad sa anak ko. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Kung sa tingin mo ay hihingi ako ng tawad sa isang anak sa labas, panaginip mo yan. Mukhang gusto mo pa ng mas marami. Heto. Magsusorry ka na ba ngayon? Sige, pasensya na. Ingat, Diyos ko, anong nangyayari? Nanay, okay ka lang ba? Okay lang ako, anak. Buisit. Maaga siyang bumalik. Hindi nila nakikilala ang isa't isa, di ba? Salamat ulit. Walang problema, trabaho ko lang. Hindi naman siya kasing lamig ng sabi-sabi. Hindi nila nakikilala ang isa't isa. Ito, inatake ako ng babaeng ito. Dapat kang gumawa ng paraan. Hindi yan totoo. Tinulak niya ako at sinusubukan lang niya akong protektahan. Hoy, ang galing ng nanay mo. Okay. Ako na. Ang hihingi ng tawad para sa aking nobya sa inyong dalawa. Hindi, ikaw ang malaking masamang lobo na nagpakasal sa masamang babae at nasaktan ang nanay. Ha? Nasaktan ang nanay mo? Ano nang ibig mong sabihin? Nang injure sa nanay mo? Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro lang siya. Nagbibiro lang siya. Nagbibiro lang siya. Ayokong mag-aksaya ng oras sa iyo at sa maliit mong halimaw, kaya lumabas ka. Hindi, walang aalis kahit kanino hanggat hindi natin ito nalulutas. Nagkita ba tayo? 7 taon na ang nakalipas. Ay, hindi. Sinusubukan niyang maalala. Hindi ko siya pwedeng hayaang makipaglaban para sa custody. Sa palagay ko ay doon sa. Kailan tayo magdiriwang ng ating bagong natagpuan kita? David, huwag kang masyadong matapang. Ano ba yan? Hindi yan totoo. Kailangan mong maniwala sa akin. Bahay ko. Kama ko.
Ganyan ka ba gumugugol ng gabi kapag wala ako? Hindi, kailangan mong maniwala sa akin. Mahal kita, naglulukohan lang ako. Hindi yan totoo, isang pagkakamali lang yan. Tuloy pa ba ang engagement? Alam mo ba? Bibigyan kita ng 30 milyong dolyar para lang magsimula ulit tayo. Okay. Tapos na tayo dito. Ayaw ko sa pera mo, ikaw lang ang gusto ko. Lumabas ka. Ngayon din. Wow, ang saya-saya nito. Pero sa palagay ko, dapat na kaming umalis. Blake, Pwede kaya siya, ang babae mula 7 taon na ang nakalipas. Henry. Kailangan ko ng kumpirmasyon sa isang bagay. Kailangan ko ng surveillance footage mula sa labas ng Andrew Hotel 7 taon na ang nakalipas ngayong araw. Nanay, bakit tayo aalis? kasi nahalata na tayo ng daddy mo. At kailangan na nating umalis bago niya malaman ang totoo. May nakita ka ba? Hoy! Well, sira ang mga road camera. Pero ginamit ko ang aking mahika. May nakuha ako mula sa isa sa mga kalapit na tindahan. CJ, tignan natin kung ano ang nakuha natin. Siya, yon. Yung babae. Ang ganda niya. Ano? Nakita ko na yung dalawang bata noon, mukhang mga 5 o 6 ang edad. Kailangan kong tanungin siya kung akin ba sila. Hoy, tatay kong malupit. Ano nang tawag mo sa akin? Tatay, kasi tatay mo ako. Ilang taon ka na? 6 na ako. 6. So totoo nga, may anak na siya sa akin. Sino na kumakatok? Tuloy ka. Kumusta? Paano niya tayo natagpuan? Nandito ba siya para kunin ang mga bata? Nasusunog ang 21 Duran Street. Malapit lang ako. Alam kong darating ang araw na ito. Pero, hindi ko siya papayagang kunin ang mga anak ko. Sinasabi ko sa'yo. Saan siya pumunta? Ay, may tumawag sa masamang tatay, kaya kailangan niyang umalis. Ma, lilipat pa ba tayo? Dahil nasa lahat ng lugar ang pamilya ni Dad, hindi uubra ang pagtatago. Kalimutan na ang paglipat. Nahuli na niya tayo. At may paparating na bagyo. Hoy, Kap. Tingin ko. Natutuwa ako na, nakalabas ka dahil. Akala ko wala na akong pag-asa doon. Alam mo. Salamat. Walang problema, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Umalis ka na dito. Hoy, Henry. Forensic doctor ang kapatid mo, di ba? Oo. Kailangan ko ng pabor sa'yo. Medyo kakaiba ito, pero dalhin mo ito sa kanya, at ipatest niya ito para sa paternity test. Isang paternity test. Kahapon, nagtatanong siya tungkol sa edad ni Blake. Baka mawala sa akin si Blake. Pero mukhang hindi niya alam ang tungkol sa iba. Hindi ko hahayaang malaman niya. Nora, putang ina mo. Bitawan mo ako. Wala kang hiya. Nanggaganyak ka ng nobyo ng iba. Nakakadiri. Ah,
Ikaw pa ang magsasalita. Ibig kong sabihin, nakikipagtalik ka sa tatay ko. Habang buntis pa ang nanay ko. Ang taas naman ng moralidad mo. At ikaw, nagpapapasok ka ng ibang lalaki sa bahay ng nobyo mo. Kaya pala iniwan ka ni Brandon. Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Pareho silang tunay na mga hamak. Tumahimik ka o bubunutin ko ang bibig mo, sa mukha mo. Akala mo susuko ako ng walang laban? Subukan mo. Oy, eto, lumabas na ang resulta ng paternity test. Naku po. Ako talaga ang ama niya. Saan ka pupunta? Kukunin ko yung bata mula sa babaeng yon. Sige, ako na ang maglolot. Mamatay ka na, bruha. Sinira mo ang makeup ko. Makeup ba ang tawag mo dyan? Bruha, mamatay ka na. Tabi, Okay ka lang. Okay ka lang. Oh, Brandon. lumabas ka. Honey, ako ay, ang target ko talaga yung putang inang yun. Umalis ka na. Ngayon na, o buburahin ko ang buong pamilya mo. Sagay. Salamat sa pagsalo, Jimmy White. Walang problema. Oh, pasensya na. May dumi ka rito. Parang kumislap yung alaala. Pasensya na, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Ako, May dahilan ba kung bakit ka nandito, Jimmy White? nalaman ko na. Okay, ikaw yung babae mula 7 taon na ang nakalilipas. At si Blake ay anak ko. Pasensya na, hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko nung gabing iyon. Nadroga ako at hindi ko makontrol ang sarili ko. At, Paano naman yung isang bata? Sa eskinita. Tinawag niya akong tatay. Siya ba ay? hindi siya ay. Anak siya ng namatay kong asawa. At 5 taon pa lang siya. Pero parang kasing edad na ni Blake eh. Siya lang ay mabilis lumaki. Namana niya ang tatay niya. Teka, so, may anak ka pala sa akin, tapos nakipagtalik ka sa ibang lalaki. Isang gabi lang yon, Ginoong White, at wala kang pakialam sa buhay ko. CJ, siguro. Well, hindi na yon mahalaga. Anak ko si Blake, sa akin siya, at hindi siya makakalimutan o mapapabayaan. Ganun talaga. Ang unang ginawa niya pagkatapos malaman, ay kunin ang anak ko. Siguro ang pagpapakilala kay Blackie sa kanya. Ang tanging paraan para hindi na siya mag-usisa pa. At least parang may pakialam naman siya kay Blake. At mayaman ang pamilya niya. Hindi magugutom si Blake. Kung gusto ka makita ni Blackie, wala akong problema doon. Well, edi pupunta ako bukas. Hindi. Huwag ka lang pumunta sa bahay namin. Dadalhin ko si Blake sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong sumama sa tatay mo? Oo, lagi kaming tinutokso ng mga bata sa eskwelahan dahil wala kaming tatay. Nanay, bakit si Blake lang ang isasama mo para makita si tatay? Hindi ba niya kami gusto? Siyempre gusto niya kayo. Lahat kayo ay magagaling na bata. Ito lang kasi, si Blake lang ang alam niya. At kung malaman niya ang tungkol sa inyong lahat, baka hindi na ako makapagstay sa inyo. Gusto kong manatili sa'yo, nanay.
Oo, gusto kong iwan ang masamang tatay na iyon. Gusto kong manatili sa'yo para maprotektahan kita at ang lahat. Napakabait mong bata. Pero naalala mo ba ang sinabi ko? Pagpunta mo sa tatay mo bukas, manatiling kalmado. Sige. Ako ang panganay, at si Alex 1 taon lang ang agwat sa akin. Tama iyan. Alam kong hindi basta-basta susuko si Brandon. Simula lang ang bukas. Pero anuman ang mangyari, ipagtatanggol ko ang pamilya ko. Pumasok sa trabaho si nanay. Nasa tindahan kami ni Blake. Kumuha kami ng mga paborito niya. Dylan, may gusto bumili ng painting ko. Nag-aalok sila ng $1,000. Sige, tapusin natin ang deal, tol. Wala na ang mga kuya. Ako na ang magiging bodyguard mo. Kaya pala kayong dalawang maliliit na pasaway ay nagbebenta ng mga artwork, ha? Bibilhin mo ba ang drawing ko? Kamukang kamukha ng anak kong si Brandon noong bata pa siya, ang dalawang batang ito. Pwede kayang mga anak niya sila. Nasaan ang mga magulang ninyo, mga anak? Nagtrabaho si mommy sa bakery. At si daddy. Patay na si daddy. Pumanaw siya bago pa namin siya nakilala. Ay, kayong dalawang kawawang bata, ang galing-galing ng mommy ninyo. At kayo rin. At nagbebenta kami ng aming art para makatulong sa kanya. Well, kung ganun, bibilhin ko na ang masterpiece na ito. Ano sa tingin mo ang $5,000? Deal. Salamat, Lola. Ito ay perpekto. Matagal ko nang gustong magkaroon ng malaking pamilya. Ang galing kong magkaroon ng 4 na apo. Diyos ko. Mga bata, may sunog. Labas na. Mga bata, bilis. Lumabas na kayo. Anong nangyari, Lola? Inaatake siya sa puso. Umalis na kayo. Iwanan niyo na ako. Hindi. Hindi ka namin iiwan. Umalis na kayo. Casey, kumuha ka ng mga tuwalya. Basain mo. Ako ang magkapor. Kapitan. Oo, nakuha na namin ang footage. Nanay mo ito. Naiwan siya sa cave building kasama ng 2 bata. Hindi mahalaga kung sino ang nasa loob, Henry. Ilalabas natin silang buhay. May balitang nagbabaga. Nagkaroon ng sunog sa cave building. 2 bata at isang matandang babae ay nakulong sa isang high-risk zone. Ipagdasal natin silang lahat. Casey. Dylan. Magiging maayos ka lang. Upo ka dyan. Hoy. Huwag papasok. Hindi, huwag papasok. Nandyan pa ang mga anak ko. Hindi ka pwedeng pumasok. Mapanganib na lugar yan. Ikaw pala. Kailangan kong makadaan para iligtas ang mga anak ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Makakaabala yan sa pagligtas. Sige, nandyan pa ang nanay niya sa sunog. Nasa pinakamapanganib na parte siya. Huminahon ka. Pasensya na. Hindi ko alam, bigla lang ako. Kailangan mong iligtas ang mga anak ko. Tingnan mo, Nora, ayos lang. Ililigtas namin ang mga anak mo. Magiging maayos ito. Pangako. Brandon, mga anak natin sila. Diyos ko. Pasensya na. Dapat mas maaga kitang inilabas. Kasalanan ko ang lahat. Mabuti kang tao, Lola. Hindi ka namin iiwan. Sasagipin tayo ng mga bumbero. Parang mga superhero sila, di ba? Eksakto. Ang anak ko ay isang bumbero at siya ang magliligtas sa atin dito, sigurado. Bumbero ang tatay namin. Isang tunay na bayani. Alam kong kayong dalawa ang magiging mga bayani ko. Halika rito, mga anak.
Diyos ko. Tulong. Tulong. Hoy, Nasa loob ang mga bata. Kunin mo ang mga bata. Henry, ilabas mo ang nanay ko. Ako na ang kukuha sa mga bata. Kap, babagsak ang bubong. Ayos lang ako. Sige na. Sige, alis na tayo. 1, 2, 3. Huli ka. Kailangan mong magising, okay? Kailangan na nating umalis dito. Lumayo ka sa akin. Casey. Dylan. Diyos ko, sana ayos lang kayo. Henry, nasaan ang mga anak ko? Nasa kapitan sila. Makakalabas sila ng maayos. Nangako ako sa nanay mo na ilalabas kita rito. Huwag kang magbabago ng pangako. Sige, mga kasama, barado na ang daan. Gumagana na ang mga rescue team mula sa labas. Kailangan kong umatras kayong lahat sa likod ng dilaw na linya. Tara na. Umatras, umatras. Nandoon ang mga anak ko. Pasensya na. Nakulong din doon si Brandon. Hindi na natin pwedeng isugal pa ang iba. O sige, kailangan kong umatras ka ho. Sa likod ng dilaw na linya. Tara na. Casey, Dylan. Lalabas na sila. Brandon, Diyos ko. okay ka lang? Ano na nangyayari sa kanila? Nasobrahan lang. Sa usok, mabubuti naman sila. Salamat. Maraming salamat. Sabi ko sa'yo, ililigtas ko sila. Brandon, Brandon, nagising na ba siya? Mga anak mo ito. Hi, Lola. Magkakilala kayo. Oo, nang magkasunog, inatake ako sa puso, at ang dalawang munting anghel na ito ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makakaligtas. Napakagaling mong ina. Salamat. Napakagaling na ina. Ay, huwag mo akong papatawa. Isang impostor lang siya. Mrs. White, huwag kayong makinig sa kanya. Stepsister ko siya at 7 taon na ang nakalilipas. Pinatalsik siya dahil gumagawa siya ng, sabihin na nating, mga malikhaing paraan ng pagpapalago ng pera. At nanganak siya ng 4 na anak sa labas. Magandang pamana, ano? Ito na naman ang pagod na drama mo. Oh please, kahit papaano wala akong mga ama ng mga anak na sunod-sunod. Hindi nga alam ng mga bata kung sino ang tunay nilang ama. O kayo ba ang magpapaliwanag sa amin? O masyado nang magulo para ayusin? Tama na. Sinabi ng mga bata na patay na ang ama nila. Huwag ninyong babuyin ang pangalan niya. Diyos ko. Narinig kong nasaktan ka at patuloy akong nag-aalala. Sobrang nag-aalala ako. Diyos ko. hindi ka ba nakakaramdam? Umalis ka na.
Ma, pwede mo bang ilabas ang mga bata rito? Gusto kong makausap sandali si Nora. Sige, halika mga bata, tara't kumain tayo ng merienda. Tungkol saan ang kailangan mong pag-usapan? Sa nasusunog na gusaling iyon, nabanggit mo ang mga anak natin. Ano ang ibig mong sabihin doon? Sa tingin ko, mali ang narinig mo. Mali ang narinig mo. Si Blake lang ang pinag-uusapan ko. Siya. Sobrang suportado kanya para makarecover ka. Totoo ba yon? Siyempre. Hindi ba't nagpa-paternity test ka? Siya ang nagligtas kina Dylan at Casey. Pero hindi ko naman pwedeng ibigay lahat sa kanya. Asawa mo siya, di ba? Panahon na para alagaan mo ang asawa mo. Doc, ako pala, hindi ako. CJ. Ayos lang. Ako na ang bahala sa sarili ko. Tulungan kita. Ano na iniisip mo? Wala. Naglalagay lang ako ng ointment. Mukhang ang sakit-sakit niyan. Ang braso mo rin. Ay. Ang higpit. Ang higpit. Ay, salamat sa Diyos, nagkakaroon na rin ng aksyon ang anak ko. Mas okay na. CJ, Ay, bandahi lang pala. Nakaka-disappoint. Hi. Nasaan ang mga bata? Pagod na sila kakatakbo at tulog na. Huwag kang mag-alala, pinagmamatsyagan sila ng mga nurse. Okay, salamat. Titingnan ko sila. Gusto mo siya, ano? Ma, anong pinagsasabi mo? Ano ka ba? Nanay mo ako. Mas kilala kita kaysa kanino man. Hindi mo hinahayaan kahit sinong babae na lumapit ng ganyan sa'yo. Hindi niya ako gusto. Brandon, naman. Nakikita mo ba yon? Akala mo lang kasi na dapat lahat ng babae ay maloko sa'yo dahil sa pagiging bayani mo. Kung hindi ka niya gusto, ano plano mo? Paano nga ba ako mag-umpisa? Umpisahan mo sa pinakamahalaga sa kanya. Putang ina mo, tigil ka dyan. Anong gusto mo? Akala mo ba makakapasok ka ulit sa buhay ni Brandon? Kasi wala kang kwenta. Galing ka sa isang bakery na may 4 na anak na nakatira sa Pantasya. Wow. Hindi ko naman iniisip yun. Hindi mo dapat. At saka, umalis ka na sa ospital na to. At ako ang mag-aalaga kay Brandon. CJ, para naman pakakasalan ka niya kung mawala ako. Pakakasalan niya ako at makikita mo. Sige nga. Paano kung nakawin ng masamang babae si Daddy? Hindi natin pwedeng hayaan si Mommy na umalis sa ospital. Kailangan natin siyang pigilan. Ano? May anak ka sa kanya? Apo ko. Ang pogi mo naman. Pasensya na bunso. Medyo nasabik lang si Mama. Pero ang iniisip kong problema ay, iniisip niya na baka kunin ko si Blake. Gusto kong maibalik ang apo ko, pero mas malaki ang iniisip ko. Paano kaya kung makuha natin ang manugang, at ang 4 na apo na naglalaro?
Hindi mo pwedeng agawin lang sila. Gamitin mo ang alindog mo, at ibalik ang 4 na apo. Madali lang sa'yo sabihin yan. Oh, mga bata, anong ginagawa ninyo dito? Kailangan namin ng tulong mo. Mga bata, sabi ng doktor pwede na kayong umuwi. Casey? Dylan? Hi, Mommy. Mahal namin si Lola. Pwede ba kaming tumira sa kanya ng ilang araw? Naku, kinilabutan ako. Ayos lang ba kayong lahat? Nora, matanda na ako para alagaan ng maayos ang anak ko. Pwede mo ba siyang alagaan habang nasa ospital siya hanggang sa siya'y ma-discharge? Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti ang iyong 4 na apo sa mga araw na ito. Oh, hindi, pero ako. Ay, malobat na ang phone. Kailangan ko nang umalis. Desisyon na yan. Bye. Akala ko makakatakas ako sa lahat ng ito. Ini-administer ko na ang sedative gaya ng sinabi. Tatagal siya ng hindi bababa sa 30 minuto. Magaling. Pitong taon na. Pero hindi mo ako pinapalapit. Ngayong gabi, wala kang magagawa. Ako lang ang may-ari sa'yo. Ay, Doc, pasensya na. Nahulog yung... Pasensya na. Kailangan ba ng sedative si Brandon? May mali. Kahit tulog ka, pahihirapan kita. Panahon na para lumamig ka, walang hiya kang babae. Ano bang problema mo? Ay, Diyos ko. May duming humahawak sa akin. Tapos ano? Tapos na ang pamilya Scott. Huwag, makinig ka sa akin. Hindi mo ito magagawa. Gagawin ko ang lahat. Lumabas ka. Ayaw ko nang makita ka ulit. Oh. Binasa mo lang ako. nagpanik ako. Ibig kong sabihin, ano bang dapat kong gawin? Hindi ko alam pero, Pasensya na, pero... sa tingin ko, bumuka ang bandehe ko. Bandehihan mo ulit ako. May duming humahawak sa akin. Anong tinitingnan mo? Baka ikaw na lang ang gumawa. Ibig kong sabihin, alam kong ayaw mong hinahawakan ka ng babae. Ikaw, hinahawakan mo ako. Ayos lang. Ano ba nang ibig niyang sabihin na okay lang hawakan ako? Niloloko ba niya ako? Masakit pa rin talaga. Pwede ba? Pwede mo ba akong tulungan? Hindi. Hindi naman niya ako gusto. Tama ba? Nagawa mo na to dati. Bakit ngayon ka kinakabahan? Ako nag-aalala lang din sa sugat mo. Alam mo, nasa tagiliran ko ang sugat. Hindi naman sa dibdib ko, kung nasaan ang mga kamay mo. Ay, pasensya na, hindi ko. Pasensya na. Ganito na ba siya kaayaw sa isang halik? Bakit ganyan kabilis ang tibok ng puso ko? Bakit gusto kong maramdaman ang paghawak? Tama ba si nanay? Gusto ko ba talaga siya? Pasensya na huwag kang gagalaw. Ako na magpapalit ng benda mo. Alam mo, akala ko kukunin mo si Blake ngayong gabi. Siguro kailangan mong maghintay hanggang makaalis ka dito. Kasama mo pa ba siya? Ikaw ba ang may gusto na umalis siya? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Well, kung kasama mo siya, makikita kita araw-araw. Well, hindi mangyayari yan. Bakit hindi?
Kung patuloy siyang magpapalipad-lipad dito, malalaman niyang 4 na bata ang kanyang anak. May problema ba? Iniisip ko lang ang mga bata. Madalas bumisita ang ama nila. Sandali, akala ko patay na raw siya. Hindi ko dapat sininungaling sa'yo. Ang ama nila, sugarol at lasenggo. At sinaktan niya ako. Kaya sinabi ko na lang na patay na siya, para mas madaling makamove on. Anong klaseng lalaki ang gumagawa niyan? Hindi ako alis. At magpahinga ka. Ikaw din. Magpahinga ka. Ingat ka. Hanggang ngayon ba'y nakakapit pa rin siya sa loser na yon? Dylan, Casey, Daddy, kumusta kayo? Masaya ba? Oo. Pinapanta ako ni Nora para sunduin ang mga bata. Daddy, kailan uuwi si Mommy? Mamayang gabi, okay? Pahabol tayo sa kotse. Handa na? Sige. Anak, hindi ba dapat patay na siya? Hindi, kailangan kong sabihin agad kay Brandon. Brandon, kailangan nating mag-usap. Sige, sa tingin ko nakuha ko na. CJ, Hindi na kailangan ng saklay. sige, dahan-dahan lang tayo. CJ. Ay, pasensya, sandali lang. Hello, Buhay pa ang tatay ng bata. alam ko. Alam mo rin ba kung gaano kagwapo yung lalaking yun? Nasa palad niya, ang mga bata. Sa totoo lang, baka wala kang pag-asa. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Dapat mapasunod mo sa iyo si Nora. Babalik siya sa ex niya. Ayaw mong magising ka na nagsisisi. Ano yon? Sa tingin ko bigla lang akong. Ay naku, ayos ka lang ba? Pasensya, bigla lang akong nanghina. CJ, tulungan kita. CJ. Na pala, sabi ng doktor kailangan kong kumain ng mga plain na pagkain sa buong buwan na ito. Tandaan mo yan. Sige, nakuha ko. CJ. Ibig sabihin, pwede mo akong dalhan ng tanghalian araw-araw sa fire station. Teka, ano? Ibig kong sabihin, o kaya naman ako na lang ang pupunta sa bahay mo para sa hapunan. Siyempre naman, ako ang nagligtas sa mga anak mo. Hindi, May utang ka sa akin. hindi, okay lang yun. Ako na ang magdadala ng tanghalian mo. Tapos, itupi mo pababa ang tuka. At ayan na, tingnan mo yun. Oh. Ngayon, gagawa ako ng headquarters para sa mga swan. Hoy mga bata, tingnan nyo, Mommy, tingnan mo, tinuturuan kami ni Dad kung paano gumawa ng paper crane. ang galing naman. Salamat ulit, Jacob, sa pagbabantay sa kanila. Sa ganitong oras, Oh, Nora, alam mo namang hindi mo kailangang magpasalamat para dyan. Ako ang ninong nila, naaalala mo? Gusto nilang tawagin akong daddy. Tsaka, alam mo naman, ako ang nagpapatakbo ng daycare, kaya binabayaran mo ang serbisyo. well, talagang napakalaking tulong mo at kalahati lang ang singil mo sa akin kaya mas malaking bayani ka. Parang kapatid na talaga. Sige na, halina kayo, good team. Magpaalam kayo kay Dad. Kailangan na nating umalis. Paulem, Dad. Salamat. Halika na. Yun lang ba ang tingin mo sa akin? Kapatid lang? Ha? Perpekto ito. Konting tulak lang. Kailangang malaman ni Brandon kung ano ang kanyang kalaban. Nag-audition ba siya para sa isang kalendaryo? Oh.
Hoy, kailan ka dumating? Ibig kong sabihin, matagal na akong nandito, para makita kang nagpapakitang gilas. Siyempre naman. Well, naghihintay lang ako para sa tanghalian. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayos lang talaga. Tara, tingnan natin kung ano ang baon mo. Nga, naghanda lang ako ng mabilisan. Ibig kong sabihin, hindi ko naman talaga alam kung ano ang gusto mo, pero... Kahit ano yan, sasarapin ko. Gutom na ako. Nilagyan ko ng maraming peanuts. Sa pagkilala ko kay Brandon, hindi naman siya ganun kaseryoso tulad ng inaakala ko. Sa totoo lang, medyo sweet siya. Kung okay lang sa kanya nakasama si Blake, baka dapat sabihin ko sa kanya na sa kanya ang 4 na bata. Akala ng malandi na to, makakakuha siya ng lalaki ko. Dalhin natin siya. Aba, tingnan mo ako. Ako ang nagligtas ng sitwasyon. Siyam, isa. Oo, nakakulong kami sa silid 408 sa Edward Hotel. At usok na ang lahat ng lugar. Pakiusap, bilisan ninyo. Magsaya kayo sa Pampaganya, mga ibong nagmamahalan. Gaano katagal bago tayo makarating sa Edward Hotel? Kung ibon ang lilipad. 15 minuto. Bawasan mo ng 10. Tara na. Ang ganda talaga niyan. Bakit ang init-init dito? Nora. Nailikas na namin ang lahat pero nakakandado pa rin ang silid 408. Ipakita mo ang daan. Sinasamantala ko siya. Nora, Ano nang nangyayari? Nora, huwag kang magpanik. Pinagtripan tayo at kailangan na nating umalis dito. Parang hihimatayin ako. Tulungan mo ako. Sige, tama. Totoo ba? Kasi matagal na kitang gusto. Talaga. Hindi, gising na gising ako. Nora, tigilan mo yan. Tigil, hindi pwede. Sa tingin ko, matagal na kitang gusto. Talaga, Brandon. Nora, tigil. Hindi ako si Brandon. Pakiusap, tigilan mo na. Nawawala na ako ng kontrol. Nora, pakiusap. Tigil. Bro, kailangan nating iligtas sina Mommy at Daddy Jacob. Yung mga masasamang tao ay nakahabol na sa kanila. Relax, nahack ko lang yung smoke detector. Sa kwarto 408. Tigil. Diyos ko, ano nang ginagawa ko? Nora. Anong nangyayari? Narito. Ito.
At ganoon na lang. Umalis bago pa ito, bumagsak at masunog. Sino ang tumawag para sa maling alarm? Ganito ang sitwasyon. Walang sunog. Galit ka ba? Sa akin. Ah, bakit naman ako magagalit? Nagpapalambing ka lang sa ex mo. Hindi siya, ex ko. Siya, ako. Hindi ako interesado sa kanya. Eh bakit ka kasama niya? Nalito ako. Akala ko ikaw siya. Akala mo ako siya. Ano ba ang ibig sabihin niyan, Nora? Ang ibig sabihin ay ang ibig sabihin, Brandon. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? 7 taon na ang nakalipas, nawala ako. Ngayon, alam ko na eksakto, ang gusto ko ngayon. Ikaw ang gusto ko. Tingnan natin kung kasama mo ako. Sa buong panahong ito. Hindi mo na yon mababawasan. Nora, ako ay. Naisip ko kasi, gusto mo bang sumama ka na lang sa akin? Ano? Sige na. Ano ng problema? Ano, nag-ghost ka na sa akin dati, balak mo bang mawala ulit? Hindi. Hindi ako lang kasi. Ibig kong sabihin. Pwede mo akong tanggapin, pero ang pamilya mo, Okay, makinig ka. Alam kong nag-aalala ka tungkol sa mga bata. Okay, pero wala akong pakialam kung si Blake, ang tanging kadugo ko. Ang iba mong anak. Akin din sila. Puso at kaluluwa. mabuti siyang tao. Siguro dapat sabihin ko sa kanya ang totoo. Brandon, ang totoo ay, ang mga bata ay, Cap, may sunog sa Central Street. Kakatawag lang. Kailangan nila ng tulong ngayon din. Itutuloy na lang natin ito mamaya. Hoy, si Andy ito. Kailangan mong pumunta rito ngayon. Nambubuli ang mga anak mo sa eskwelahan. Tawagan mo ako. sige. Pupunta na ako dyan. MS, Tina, kakatawag ko lang, sa nanay ni Casey, at papunta na siya rito para mag-sorry sa nangyari. Ngayon, mag-uusap na tayo. Ninakaw ng anak mo ang atensyon. Sa kanya. Bakit kami ang magsusorry sa'yo? At sa tingin mo, pwede kang sumagot pagkatapos mong bulihin ng kaklase mo? Sa nanay mo siguro galing yan. Sa tingin mo ba, maganda ang mang-insulto ng bata? Ganyan ka palang guro. Mga bata, ayos lang ba kayo? Anong nangyari? Ang drawing ni Casey ang nanalo ng patas. Pero ang nanay ni Jack, nagbayad sa eskwelahan para kanselahin ito. Tapos dumating si Jack para ipamukha sa kanya. At sinigawan niya kami. Ikaw ang nanay ng mga maliliit na halimaw na ito. Isang kaawa-awang maliit na, paano di raw na may kaawa-awang maliit na tindahan? New York Times Square. Lalayo ako sa isang ito, MS, Tina. Nakakahawa ang kahirapan. Ito ang usapan. Ang mga anak mo ay magsasampal sa sarili nila. Humingi ng tawad sa anak ko. At palalampasin namin ito. Wow! Alam mo, napaka-generoso ng alok na iyan. Pero paano kung ganito? Ang iyong batang pasaway at spoil, ang humingi ng tawad sa mga anak ko. Oh, wala kang kaalam-alam kung kanino ka nakikipag-away. Nag-donate ang nanay ni Jack ng isang buong gusali sa eskwelahan, okay? Sa tingin mo ba talaga na siya ang hihingi ng tawad sa'yo? Tama.
At nakalimutan ko kung paano gumagana ang sistema dito. Binabago ng pera ang mga patakaran. Pero kung sa isang saglit ay iniisip mong, hahayaan kitang apihin ang mga anak ko, nagkakamali ka. Wala ka sa amin. Wala ang mga anak mo. Alamin mo ang lugar mo. Mag-ingat ka. Sino ka ba? Ako? Newtorks, asawa niya ako. Ako ang ama nitong 4 na bata. May problema ba rito? Kailan niya nalaman na lahat sila ay kanya? Sugat-sugat na bumbero na malakas ang bunganga. Alam mo kung sino ang asawa ko, di ba? Hindi. Ipaliwanag mo nga sa akin. Ang pinakamahalagang business partner ng pamilyang White kung hahamunin mo kami. Hindi lang ako ang kalaban mo, kundi ang buong pamilyang White. Alam mo ba? Kung ang mga White ang pumunta rito, magsusori pa sila sa akin. Ha ha ha. So hindi ka takot sa masasamang tao. Akala mo kung sino ka, tagapagmana ng dinastiyang White. Hindi makapaniwala. Nagtatawa kayo sa akin. Maghintay kayo. Kapag dumating ang asawa ko, patay kayong lahat. Mahal, hindi mo paniniwalaan ang nangyayari. Si Jack, binubuli siya sa eskwelahan. Kailangan mong pumunta rito agad at turuan sila ng leksyon. Papunta na ang asawa ko. Tingnan natin kung matatawa ka pa pagdating niya. Ano yan? Ano yon? Nasaan ang duwag na ng gulo? Sa anak ko? Yung kahabag-habag na panadera, at ang mga kasamahan niyang gulo, at ang asawa niya, isang mabahong, bumbero na naghahatid-hatid lang ng mga bata. Nagkamali siya ng pamilyang ginulo. Kapag tapos na ako sa'yo, pagsisisihan mong tumapak ka, sa bayang ito. Pinapaalis mo ba ako, Saray? Ikaw pala. Siya yun, oy, yung mayabang na gwapong bumbero. Akala niya mapapag-utos niya sa atin, dahil lang lalaki siya. Ipakita mo sa kanya kung sino ang boss. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang tinatawag mong gwapo? Bakit mo ako sinuntok, Tony? Sila ang nang-aapi sa atin. Tony, nanunumpa ako. Mga anak ng lalaking yun, wala sa kontrol. Parang mga daga sila. Ikaw ang daga. Tanga. Sir, talagang humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko alam na ikaw pala ito. Anong pinagkaiba? Kung hindi lang kami importanteng tao, tatapakan mo lang kami. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Anong espesyal sa kanya? Isa lang siyang bumbero. Tama na, alam mo ba kung kanino ka nakikipag-usap? E di sabihin mo, bakit siya napaka-importante? Gaga, si Brandon White yan, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang White. Ito na ang abiso ko sa'yo, Tony. Simula ngayon, puputulin na ng pamilya ko ang lahat ng ugnayan namin sa negosyo mo. Sir, pasensya na po, bigyan niyo na lang po ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon, pero nung bigla kang pumasok dito, mainit ang ulo at padalos-dalos, ipinakita mo talaga kung bakit hindi ka karapat-dapat maging negosyante ko. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ikaw at yung kakapal ng mukha mo. Hindi ko alam, okay. Sabi nila ang mga anak ng mga White ay lahat mag-aaral sa ibang bansa. Paano ko malalaman na nandito pala sila sa bayan natin? Ayusin mo ito ngayon din. Pasensya na. Sorry na talaga kami. Patawarin niyo na po kami. Hindi kami pwedeng mabangkarote. Tony, sandali. Huwag mo akong iwan. Hindi mo naman ako kakasuhan ng diborsyo, di ba? Sorry na talaga ako. Baguhan lang po kasi ako dito. Hindi ko po alam na kayo pala ang pinakamalaking investor sa kindergarten na ito. Ngayon, alam mo na. At simula ngayon, tapos na ang iyong internship. Tanggal ka na.
Ang saya-saya nun. Dad, ang galing-galing mo ngayon. Mahal na mahal ni Casey si Daddy. Ang lakas-lakas mo, Dad. Ako rin, matapang ako. Ngayong alam na niya ang totoo. Plano ba niyang paalisin sila? Ang gagaling ninyong lahat. Hoy, di ibig sabihin na dahil isa lang sa inyo, ang kadugo ko ay, hindi ibig sabihin na hindi ko kayo mahal ng pantay-pantay. Sandali, hindi pa rin niya alam? Nagpapanggap lang ba siya para tulungan tayo? Pero Dad, mga anak mo kami. Ano? Hindi ko masasabi sa kanya ang totoo. Kung malaman ng pamilyang White, baka ipadala nila sa ibang bansa ang mga anak ko. At hindi ko na sila muling makikita. Ang ibig lang niyang sabihin, ay hinahangaan kanya na parang isang ama. Tama, tama. Well, kung ganun, ano kaya kung lumabas tayong lahat at kumain ng ice cream? Yes. Tara na. Alis na tayo. Hindi pala talaga sa kanya ang mga batang yun. Perpekto. Nora, magsisisi ka na nakipag-away ka sakin. Halika rito. Hoy, Anong ginagawa mo? Brandon, ano? 2 beses na tayong nagtalik. Ngayon, pinipigilan mo pa ako sa pangatlo. kasi. Komplikado kasi. Ikaw. Ikaw ba, hindi ka pa rin makamove on sa gago mong ex-husband? Ako. Gago nga siya. Alam mo ba? Mag-isip-isip ka. Okay, hindi kita mamadaliin. Maghihintay ako hanggang bigyan mo talaga ako ng sagot. Pwede bang isang halik lang? Please. Ay naku. Siya nga talaga, mapaniniwalaan mo ba? Kaiyahiya siya. 4 na anak, 4 na magkakaibang ama. Ang gulo-gulo. Pasensya na. Ano? Wala sa mga to ang totoo. Nora. Tanggal ka na. Ano? Bakit? Nakikita mo ba ang gulo na ito? Tingnan mo ang mga review. Nalulunod tayo sa masasamang rating dahil sa iyong reputasyon. Bumagsak ang mga benta. Dapat tinanggal na kita kahapon. Kunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka. Pero hindi totoo iyon. Wala akong ginawa. Oh, Congratulations, talo. Opisyal ka nang sumali sa club ng mga walang trabaho. ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ako maglalaro ng detective. Mas malaki ang problema mo sa bahay. Nasa bahay ang mga bata. Kaiyahiya ang nanay mo. Nagpapatakbo kasama ang lahat ng mga lalaking iyon. Nagdadala ng kahihiyan sa buong lugar. Ano ang susunod? Pang-5 ama? Huwag ninyong pakialaman ang nanay ko. Hindi kami ang inyong iniisip, 4 kami. Oo, at mayroon pa kaming DNA test para patunayan yon. Oo, isang DNA test. Hindi ba't kaibig-ibig yon? Hindi pa rin ito nababago ang katotohanan. Nakaiyahiya ang pamilya ninyo. Mga pasaway. Hindi kayo dapat narito. Walang makakapagbuhat sa mga anak ko.
Walang may karapatang humipo sa mga anak ko. Akala mo makakagulo ka sa pamilya ko at magkakalat ng kung ano-anong kalokohan. Lumabas kayo dito. Nababaliw na ito. Umalis na tayo. Tama yan. Umalis na kayo. Kung babalik kayo, magsisisi kayo. Ayos lang ba kayo? Ang galing-galing mo, Ma. Talaga namang ang galing ni Mommy. Kailangang protektahan ni Mommy ang mga maliliit kong hiyas. Todo ang ginawa mo, Ma. Salamat, anak. Ma, ako at si Blake naglinis ng pintura sa labas. Ang galing-galing ninyo. Gets ko. Hoy, papunta na ako dyan, para tingnan kayo. Nakaturog na ang mga bata. Mag-usap na lang tayo bukas. Tingnan mo, sisiguraduhin kong magbabayad si Julia para dito. Okay, nakapag-report na ako. Paalam. Ano? Sabi ni Nora, si Blake ang panganay. Ibig sabihin, akin din ba si Alex? Nandito na siya at sabi ng tracker, hindi pa siya gumagalaw. Paghihiganti. Anong nangyayari? Walang sino mang makakagulo sa nanay namin. Hulaan mo kung sino ang nangasar sa nanay namin. Ikaw. Pakawalan mo ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Tulong. Ha? Brandon, ginulat mo ako ng sobra. Nora. Ilang sekreto pa ang itinatago mo sa akin? Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin. Ito. Bakit magkakambal na hindi magkamukha sina Alex at ang iba, at pare-pareho silang edad? Nagkakamali ka. Talagang hindi. Sa iyo si Alex. Alam mo, napakapangit mong magsinungaling, Nora. 4 silang magkakambal. Ibig sabihin, akin sila. Parang may konsensya ka. Hindi. Hindi, si Alex ay tiyak na anak ng dati kong asawa. Hindi siya sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. O baka kailangan kitang parusahan. CJ. Sa'yo si Alex. Masaya ka na ba ngayon? Paano naman yung iba? Hindi, Brandon. Sina Dylan at Casey ay tiyak na. Hindi sa'yo. Sa dati kong asawa sila. Ibig kong sabihin, tignan mo sila. Sila ay mas maliit sila kaysa sa dalawa. Kailangan kong isipin kung paano baguhin ang edad ng mga batang iyon para magtugma. Alam mo, kung hindi mo sasabihin sa akin, ako na lang ang magtatanong sa mga bata. Huwag, Brandon. Teka, hindi ako nagsisinungaling. Sila ay tiyak na, hindi sa'yo. Mga bata, saan? Saan sila pumunta? Mga bata. Nagtatago ba kayo? Hindi, nandito sila bago ako umalis. Natulog lang ako, panunumpa ko. Seryoso ka? CJ. Nanay, tulungan mo kami. Huwag kang mag-alala, Casey. Pupunta sina nanay at tatay para iligtas tayo. Talaga, bata ka man. Pero, kailangan mo pa ring turuan. Kaya iniligtas kita mula sa mga batang yon sa eskinita. Alam mong may kapalit yon. Pinatawag kita rito para pag-usapan kung anong gagawin natin sa nanay nila. Pero, mukhang swerte naman tayo. Dahil nakasalubong mo ang mga napakaliit na bata. Ang sama mong tao, paparating na si tatay namin.
Talaga. Narinig ko dalawa lang. Sa inyo ang anak niya. Hindi. Lahat kami anak niya. Lahat kayo anak niya. Ay nako, gusto ko. Mas kawili-wili pa. Kapag dumating na ang nanay ninyo, malalaman ninyo kung si daddy ang pipiliin kayo o siya. Sino ang nakakaalam? Tinitignan na yon ng pulis. May mga tao rin akong naghahanap. Mahahanap natin sila. Pangako ko. Okay. Hello. Kapitan, may wildfire na kumakalat sa LA. Kailangan ng Forest Service ang tulong natin parang kahapon pa. CJ. CJ, kailangan ka nila. CJ. Diyos ko, hindi ako pwedeng maghintay lang dito. Kailangan kong maghanap sa ibang karaniwan nilang pinupuntahan. Oh, magandang gabi. Putang ina mo. Naghihintay sa iyo ang mga maliliit mong anghel. Oh. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Nandito na si Mommy, magiging maayos din ito. Magiging okay din. Oh, nakaka-touch naman. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. Paano mo pa maliligtasan ang mga maliliit mong anak ng puta? Hindi sila mga anak sa labas. Alam ko kung sino ang tatay nila. Akala mo ba sa pag-aanak mo kay Brandon, mahuhulog ang loob niya para sa'yo? Akala mo bang si Brandon ay gusto pang pakasalan ka ngayon? Ang nave mo. Kung hindi lang dahil sa'yo, ako na sana si Mrs. White ngayon. Pero, huwag kang mag-alala. Malalaman mo kung ano ang pakiramdam ng maging isang itinatapon ni Brandon. Anong ginagawa mo? Hoy Brandon. Julia, Hindi, Brandon, huwag kang makinig sa kanya. kung may ginawa ka man sa mga batang yon, Nandito silang lahat sa tabi ko. Oh. Kung gusto mo silang makita ulit, mag-isa kang pumunta. At ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. sinusumpa ko kung saktan mo sila. Tik-tak. Ano yan? Tik-tak. Umaandar ang oras. Magmadali ka na. Magkita na lang tayo. Nora, Brandon, Nora, Brandon, mahal, ang bilis mo. Julia, pakawalan mo sila. Pakawalan sila. Sige, sige, magagawa ko yan. Pero, kailangan mong mamili. Anong pinagsasabi mo? Simple lang. Mamili ka sa mga bata, okay Nora? Pero hindi pwede pareho. At, sigurado kaming yung hindi mapipili. Ay, sige na nga. Sumabog. Brandon, iligtas mo ang mga bata. Hindi, Daddy, iligtas mo si Mommy. Ay, tumahimik ka, batang pasaway. So, anong mangyayari? Ito ba'y pagkakanulo mo sa mga anak mo? O sa babaeng yun? Ayos lang yan, Blake. Walang masasaktan sa inyo. Okay. Julia, pakawalan mo sila. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Okay. Kahit ano. Pakawalan mo lang sila. Sa totoo lang, walang usapan. Mamili ka na, Nora o ang mga bata. Hindi niya alam na lahat ng 4 na bata ay kanya. Kailangan kong sabihin sa kanya na iligtas sila. Mamili ka. Kung hindi, papatayin ko silang lahat.
Kailangan mong iligtas ang mga bata o pagsisisihan mo iyan habang buhay. Pakiusap, iligtas mo ang mga bata. Ano? Teka. Hindi ako pipili. Ibabalik ko ang pamilya ko. Hindi naman importante kung akin man ang mga batang iyon. Hindi ako alis. Hindi kita iiwan, Nora, dahil Ano? mahal kita. Brandon. Brandon. Naiinis na ako sa'yo. Naiinis din ako sa'yo. Okay lang. O, mga bata. CJ. Nora, kung hindi ko makuha ang gusto ko, hindi mo rin. Sabay-sabay tayong babagsak. Oh, At kung akala mo'y ligtas ka, sinabutahe ko ang gusaling ito, at walang makakalabas ng buhay. Kung akala mo'y ligtas ka, sinabutahe ko ang gusaling ito at lahat. Hindi makakalabas, walang makakalabas ng buhay. Tabi. Tulong. Tulong po. Brandon, huwag. Ayoko nang mamatay. Tulong. Pakiusap. Brandon, wag. Ang pagliligtas ng buhay ang trabaho ko. Ilabas na ang mga bata ngayon. Brandon, Kapit lang, nasakin ka na. Ayoko nang mamatay. sige na, pihitin mo na. Alis na tayo. Sige. Daddy. Mommy, bakit hindi sama-sama sa atin si Daddy? Hindi lang siya daddy mo. Isa siyang bombero. May responsibilidad siya. Halika na. Brandon, Tatay. Hindi siya pwedeng mawala. Tatay, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ko man lang nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Nanay, mawawala ba si tatay? Nanay, dugo ang mga kamay mo. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ang magpoprotekta sa inyo tulad ni tatay. Mga anak ko. Nora. Anong ginagawa ninyo rito? Kailangan ninyong umalis. Hindi kami aalis. Hindi hanggat hindi lumalabas si Brandon. Hoy, ito ang swerte kong chewing gum. Lagi ko itong dala saan man ako pumunta. Pwede bang hawakan mo muna ito para sa akin? Para protektado ka, okay? Brandon, gago ka. Nangako ka na poprotektahan mo kami. Galit na galit ako sa'yo. Isang sandali galit ka sakin, sa susunod mahal mo na ako.
Nora, Brandon, Nora. Pasensya na at nag-alala ka. gago. Ano nang nangyayari? Nasaan ang mga bata? Ah, sila ay mga bata. Ngayon na. Nora, pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo si Daddy. Ipakakasalan kita. Sa ngayon. Halika, halika. Halika rito, tol. Halika, halika, halika.